Magandang gabi mga kapatid. Andito naman po tayo para pakinggan itong isang video. Si brother po ay isa siyang manggagawa, dating manggagawa ng MCGI at former member ng INC, Iglesia ni Cristo. Ngayon, isa na siyang Katoliko. So, pakinggan natin ang kanyang mga testimony. Kaya pag kami magtatanong sa inyo, sino ba founder mo? O ngayon, hamunin nyo simbahang Katolika. Sino founder? Wala pang Biblia, may simbahan na. Di po ba? Bakit? Nako, napakaganda ng kanyang sinabi. Parang yun yata yung talata sa unang Timoteo 3:15. Madami na namang matatamaan. Sige, tuloy natin. Isa po yan sa batayan ko eh. Noon, ang dami ko pong sinabang relihiyon. Lahat yan sola scriptura. Pag wala daw sa Biblia, walang kaligtasan. Pero merong isang talata sa Biblia na hindi nila kayang tutulan. Yung paborito naming sitas, unang Timoteo 3:15. Ang sabi po doon, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Gusto mo ng katotohanan? Ayun, hindi nga ako nagkakamali. Yung unang Timoteo 3:15, napakagandang pagpapaliwanag ni brother. So, isa na siyang Katoliko ngayon at magaling na mamamahayag. So, ituloy natin. Pumunta ka sa simbahan. Pumunta ka sa bahay ng Diyos. Yung iglesia ng Diyos ang haligi at suhay, haligi at saligan, o kung ano pa man yung pinag-aawayan nila dyan. Madami na namang mga born again nito ang hindi mapakali kapag narinig itong ganitong mga testimony. The pillar and the ground of the truth, yung simbahan. Wala pang Biblia, may simbahan na. Kaya kung gusto mo ng katotohanan, kaya naalala ko yung sinabi ni Father Abe, yung Very Agustinian po yun naalala ko yung verse, yung sinabi ni St. Augustine na lumabas ako para hanapin kita, pero hindi kita nakita. Kasi ikaw pala ay nasa loob ko. Yun yung sinabi ni St. Augustine. So, ganun ang ginawa ko. Kasi ang paniniwala ko, walang tunay na Diyos dito sa Katoliko kasi lumuluhod sa mga Diyos-Diyosan. Yan. Lumuluhod sa Pero tanggap namin lumuluhod kami sa tagapangamahalang pangkalahatan, pagkaordinasyon. Okay lang yon. Pinakita ko nga sa kanila yung yung picture. Ayaw nilang maniwala. Meron po kasing mga iglesia talaga na ayaw nilang maniwala na meron talagang monumento sa loob ng sentral. Ayaw ho nilang maniwala. Kung hindi ko pa sinagkisis Angie yung picture, hindi siya maniniwala eh. Sabi ng mga iglesia, hindi naman namin sinasamba, hindi natin pinag-uusapan yan kasi kung maka-atake kayo sa Katoliko, marami kayong Diyos-Diyosan. Meron kayo niyan. Kayo ba wala? O meron din kayo niyan. Kung yun nga yung talagang sinasabi nyo sa amin. Meron din kayo niyan, kung yun nga yung pinupukol nyo sa amin. Kayo ba? Wala. Meron pa nga mga ganyan miniature eh. Diba? Meron po nun eh. May isang kumuha po nun si Sis Crispy. Yan. Meron nun. So yan po yung naging batayan ko. So, may mga bagay, sabi nga po sa ikalawang Thessalonica 2:15, kung hindi pa nagkakamali, ang pagtuturo ng mga alagad ng Diyos, ng mga pare, ay hindi lamang sa nasusulat, kundi sa pananalita. Kasi po, hindi naman lahat pwedeng letrahan. Wala kang mababasa sa Biblia na maligo ka araw-araw. Correct. Hindi ba? Pero pagka ginadap mo ba yun, nagkakasala ka? Hindi. Hindi naman na kailangan kasing sabihin yun eh. Merong pagtuturo, yan ang kakaibahan po natin sa ibang sekta. Hindi po sila relihiyon, sekta, denominasyon. Kahit anong ipilit pa ng ibang relihiyon, ibang sekta na sila daw ay relihiyon na dahil malaki na daw sila, kaya na daw nilang mag-walk ng ilang ay hindi ho yan. Sekta pa rin po yan ng isang ng Kristyanismo, pero po. So yan. So ang pagtuturo niya, hindi lamang sa pamamagitan ng sulat, kundi sa maging
pananalita. Kaya meron tayong sinabi po kanina, di po ba? May oral tradition, meron din po tayong written tradition. Yan po. At siguro lastly po, baka meron po kasing gusto mag-ano. Yan. So, napakaganda, no, ng kanyang testimonya. Dati siyang MCGI at saka former member of Iglesia ni Cristo. So, ito yung mga taong nabuksan yung isipan, no, na naintindihan nila ang turo ng simbahan. Kaya, nagbalik sa Katoliko. So, mabuhay ka, brother. Ipatuloy mo lang ang iyong mga magagandang gawain. Yung karapatan, siguro, karapatan ng ano, nagtataka lang ako, saan kaya kinuha ng mga relihiyon na yon yung karapatan ng pagtuturo? Magpunta ka kay appointed son of God, siya kasi pumunta ng bundok, 3 days, walang kain-kain, walang tulog-tulog, yun yung kanyang karapatan. Punta ka naman sa Marikina, hindi rin siya kumain, nakakita naman siya ng liwanag. Sabi ko naman, ikaw ba naman na walang kain ng 3 araw, wala kang liwanag na, di ho ba makita? Ganon din naman nangyari doon sa Central, sa Diliman. Hindi rin kumain, hindi rin uminom. Uso talaga yung ganon no? Walang kain-kain. Meron pa bang hindi kumakain? Baka may ibang liwanag makita. Yan. Yan. Doon nila kinuha yung kanilang karapatan. Pero yung karapatan natin, maliwanag po yung itinuro sa atin ni Father Abe, galing sa Diyos, mula sa mga apostol. Correct. Yan. Galing sa Diyos, Walang mula hanggang sa mga pagkasaserdote ni Melchizedek. So yan po ang karapatan natin. Walang sino pwedeng kumuha ng karapatan na yan. Correct. Ngayon, in line with the vocation. Siguro po, isa sa pinagpapasalamat ko, paano nga ba ako naging ano? So, share lang po ito siguro mga 1 minute and 1 hour. Na-joke lang. Apo, paano po ako nakonbinse? So meron po ako mga scriptural, lately ko na lang po kasi na ano yung scriptural basis ko Pero paano po yung sabihin kong kakaiba o kakatuwang nangyari nung ako po ay ma-convert into Catholic? Bakit po ako ngayon naghahangad na maging isang pari? That time po, ako po ay member ng debating team ng iglesia. Kami pong dalawa ni Sis Crispy Perez, ang trabaho po namin doon, by the power na ibinigay sa amin ni Rizalito Ocampo, na kayo ay maging katulong ng debating team, gagawa kayo ng tanong. So yung mga tanong, aaralin namin. So gumawa ako ng tanong, mga ganyan. Yun yung ginagawa po namin. Pero that time, binigay po sa akin yung magazine ni Father Paul. Yan po ang umpisa, yung magazine ni Father Paul. Nanonood po ako ng Sunday TV Mass. So, that time, sabi ko, gusto ko maging pare. At yun yung pangarap ko noon pa. Sabi ko, gusto ko maging pare. Pero magulo ang utak ko noon. Ibig sabihin, hindi ko maintindihan nararamdaman ko kasi napaka-aktibo kong miyembro. Wala akong sa hinagap na ako po yaalis talaga sa iglesia. Pero gusto kong maging pare. That time, umalis po ako ng Central, pumunta po ako ng Quiapo. Diyan po ako nagsisimba every Sunday. Ang ginagawa ko po noon, pagkatapos ko ng pagsamba sa iglesia, pag nakapagtaob na ako ng tarheta, sasakay ako ng FX papuntang Quiapo. For almost 2 years ginagawa ko po iyon. Sa pagkakaalam ko po na walang nakakasunod sa akin, pero meron pala nakasunod. Ang ginagawa po namin noon, meron po kaming palagdaan na nire-record po namin kung saan kami aalis. Kaya yung mga sinasabi, mga dukutan issue, pag-aralan nyo mga kapatid. Nakalagay talaga doon. Nahanap ko na nga po kung nasaan na si Crispy Perez. Sana mag-text ka sa akin, Crispy, kung nasaan ka na. No? So ang nilalagay ko lang po doon, basta bibilin lang ako, hindi ko sinasabing pupunta ako ng Quiapo. Yan. Minsan may isang janitress, nakita po niya yung table ko, may rosary. Kaya malaki po ang role ng rosary sa buhay ko Yan, malaki ang role ng rosary ni Mama Mary sa akin sa pag-convert ko into Catholic. May nakitang sa aking drawer nagtrabaho po kasi ako sa College of Nursing for 8 years. So nakita po nila, bakit kami rosary dito? Sabi ko, yan ang halimbawa ng panalangin paulit-ulit. Yan. Be safe ako. Diba? Yan. Hanggang sa hindi ko na matiis. Alam niyo po, bago po lumabas ang issue, binababalitaan na ako sa loob ng pamilya. Manalo.
sa loob ng pamilya Manalo, may nababalitaan na ako. Kinakabahan na ako, sabi ko. Pero ini-ignore ko lang siya. Pero nasa puso ko na ho talaga na ako ay aalis, gusto kong magpare. So November 2011, yun po ang simula ng aking conversion story. So nung ako po ay gusto ko na talaga magpare, sabi ko, nanay, labas na tayo. Siguro mga January 2013, yan. Labas na tayo, nanay. Yung nanay ko, alam na rin niya na gusto ko magpare. So, ang ginawa ko po noon, hindi ako umuwi sa amin. Kasi tsak, masusunda ko saan ako nakatira. Inisa-isa ko yung gamit ko. Yan. Tapos, ako po ay umuupa noon. Kumuha ko ng paupahan. So, habang hinihintay ko yung May, kasi May po ang pasukan sa... Nag-apply po ako sa Our Lady of the Angel Seminary. Franciscan din po ako, sister. May dugong Franciscano po ako. Yan po. Ngayon po ay... So nung nag-decide po ako na umupa sa labas, pero ayaw pa ho nila akong payagang mag-resign kasi that time maraming po talaga akong trabaho na yung mga exams ng mga bata, so mga passwords ng mga iba't ibang ano po sa College of Nursing, ako po may hawak. So, hintay po ako hanggang May. Pagdating ng May, whether they like it or not, aalis talaga ako. Nung nakapasa ako sa Our Lady of the Angel Seminary, sabi ko, ito siguro yung inaano ng Diyos sa akin, sabi ko. So that's the time na iniwan ko na yung pananampalatayang iyan. Then yung kumpil, may nagtanong kanina, tsaka po ako nagpakumpil. Kasi ako pala nakumpilan sa hindi ko alam, Aglipay. Pati pala Aglipay, napuntahan ko. Yan. Kaya after po noon, hinahanap ko yung record ko, bakit wala akong kumpil. Yung pala, Aglipay pala ang nagkumpil sa akin. So kumpil po ako dyan sa St. Michael, the Archangel sa Malacanang. Diyan po kano. So, yun po sa awa po ng Diyos, ngayon po ay naandito po ako ngayon sa Order of Augustinian Recollects na niyayakap ko po ngayon kasi nagustuhan ko po yung buhay pananampalataya, yung buhay panalangin ng aming po samahan. Yan. Nagpapasalamat din po ako sa mga kapatid kong mga Recoleto sapagkat tinulungan po nila ako hindi ko naman po hinihingi pero kusa nilang ibinigay yung aking po operasyon. So maraming salamat po sa aking pamilya po. Siguro po hanggang dito na lang po, baka meron po kayong gustong itanong, baka may hindi po sa inyo malinaw tungkol sa mga ano. For our open forum po, ililimit po natin sa 4 questions po. So yung mga may gusto pong tanong, lapit lang po para po kay brother. Pila na po tayo para mas mabilis po. Pagka hindi ko po kayang sagutin, andyan po si Brother Melchor. Kasama ko po yun sa debate sa Novaliches. Okay. Matagal ka sa INC, di ba? 8 years Okay. po. Kapag ka ang isang Katoliko namatay at gihaya ba, kanang ang tawag doon? Tagalog? Binurol, ang makikita mo, crucifix, di ba? Apo. Pero kapag ang Iglesia ni Cristo namatay, bakit ang inilalagay ibon na ribulto? Yung isa pa ho yun, di Oo, ba? bakit? Opo. Yun ang tanong. Ano po kayo eh. Pero ang naglalagay lang naman po niyan yung amuraw, kung di ako nagkakamali. Kasi yun lang po yung mga kapatid po nila eh. So siguro, hindi ko rin po alam, yung po kasing ibon, sumasagisag sa kanilang sugo. Ibong mandarangbong po ba tawag doon? Hindi ko po, hindi ko po alam eh. So, napakagaling no, ng kanyang mga testimonya. No? Isa po siyang dating manggagawa ng MCGI at a former member of the INC. So, pari na pala ito. So, ito yung nabuksan ang kanyang isipan na nasa nung dati, hindi pala tama yung pinasukan niyang relihiyon. So, nabuksan at siya ay nagbalik sa Katoliko at ngayon ay pari na. So, mabuhay, Father. Mabuhay ang Panginoon. Napakaganda ng ang iyong mga testimonya. So, yan lamang po at magandang gabi sa lahat at maraming salamat.